Ang number one sa ating mga kapatid, kahit ay yung lingkod, pride. Dapat prituin na natin kayo. Pero yung mga kapatid, dati ako na hindi ako tumatanggap ng pagtuturo. Ma-advise. Kasi ina-advise ko rin yung sarili ko eh. Kasi walang word of God. Walang gusto sa buhay ba? Namulat na din ako ng buwan Kristo sa buhay at saka yung pagtuturo. At yung mga binaba na Bible. Pero hindi tinuturo. Wala kang mababasa, wala kang marinig sa mga ano. Pero lagi silang dumadalo sa mga gawain. At talagang marami akong napuntahan na panambahan, dinadaluan, na nakiayon sa hangin, sa ng bugso ng hangin mga kapatid. Dahil kamag-anak ko, punta ko sa Ilocos, Iglesia ni Cristo, punta ko sa amin. Pag ganyan-ganyan ako, lumaki ako sa sa ibang lugar. Hindi mismo sa amin. Kasi kumbaga yung awol, wala akong permanent address. Kung saan yung gusto ko, kasi nagtatrabaho na ako nung bata pa. Nung kabataan ko, nung nasa grade 4 ako, nagtatrabaho na ako para sa sarili ko. Kaya meron akong pera, kahit ang gusto ko, napupunta ako mga kapatid. Kahit wala akong mga pera, nakakapunta ako sa Ilocos eh. Dahil yun yung pinakamis na ginawa ng Panginoon na sa akin na hindi ako pinabayaan. Eh ngayon na nandito at nakaparinig ako ng kanyang salita, yun yung number one na grasya na natanggap ko sa Panginoon. Dahil nandun yung pagtuturo, dahil nung wala pa akong Kristo sa buhay mga kapatid, wala akong word of God na wala akong sinusunod, sarili ko lang sinusunod. Pero purihin ng Panginoon dahil dinako ako sa kongregasyon na ito na hindi ko akalain na magpapatuloy ako dito. Yung yung sumasama kong ibang kapatid. Pero yung sabi ng Lord na yun, saka mga kapatid, subukan, wala nang mawawala. Pero yung mga kapatid, di sinubukan ko. Kaya yun nandun na yung decision making. Dami kong nakakasama na mga kapatid na mga barkada, mga decision nila, saka may ginagawa mga kapatid. Doon ako nagdesisyon kung samahan ko sila o makiayon sa kanyang mga ginagawa. Kaya ngayon mga kapatid, purihin ng Panginoon dahil yung mga pagtuturo dito at mga narinig ko, di ko man lahat may apply mga kapatid, pero bawat galaw may wisdom na binibigyan ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon dahil imbes na nandun ako sa kung yung kalayaan na binigay ng Panginoon, kung sa atin mga tao mga kapatid, malaya ako kung anong gagawin ko, pero pinili ko nandito na kasama yung mga kapatid at nakakarinig ng kanyang salita at nandito ako pa mga kapatid. Dati hindi naman ako talaga nakikisama sa mga ganito eh. At hindi ako natutulog sa sa ganito mga kapatid. Natutulog ako pero yung mga kasama ko, iba yung ginagawa. Iba rin yung ginagawa ko. Pero yung mga kapatid, napakabuti talaga ng Panginoon dahil kahit minsan nagkamali ako, inaabot pa rin ng Panginoon yung aking buhay. At dito ako hinuhubog kung paano may apply sa buhay na yung pagtuturo niya ay magampanan bilang isang anak ng Panginoon sa bawat isa. Kaya purihin ng Panginoon dahil nandito ako at dinadalain ko na patnubayan ako na lagi niya akong idadako sa gawain ng Panginoon at ganun din sa mga kapatid at mga nakakasama ko at mga kapatid na kung saan na mga kapatid na wala man dito at dadalhin ng
Panginoon ang kanilang pagyapak at yun yung dinadalangin ko sa 2024 na Amen. buong nasa kongregasyon at nasa mga pamilya natin na may bahagi din natin ang mga narinig natin dito sa panambang mga kapatid ng Word of God. Kaya ang hinano ko sa sarili ko, hindi ko itinataas yung sarili ko, pero itinataas ko ang Panginoon at yung mga salita na bawat buhay ay maririnig. Dahil marami tayong narinig, pero hindi natin napapakinggan ang salita ng Panginoon. Marami tayong nakikita, pero hindi natin nakikita ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Ganon din sana yung makita natin sa ating buhay na makita rin yung mga kapatid at pamilya natin. Purihin ang Panginoon. Shalom.